So ayun, okay, KGX. No! Solid oh. So kita nyo yan. 2,000 BTC annually over 5 years mga idol no. Stockpile 10,000 Bitcoin. Reserve in 5 years. Okay? So good news yan para sa, syempre, di ba, at least kahit papaano. Di ba? Ayoko naman silang pagtawanan tulad nitong mga tumatawa dito, di ba? Si Kuya Ben naka-heart to. So, di ba? Pero yung iba diyan, tingnan nyo, tumatawa sila. Why? Kasi syempre, di ba? Inaasar nila, no, ang Pilipinas. Bakit? Sinasabi nila diyan, buy high, sell low, no? Yun yung sinasabi nila diyan. Pero ako, syempre, tulad nga ng sinabi natin, kung naniniwala naman tayo sa crypto at sa BTC, di ba? So, bibili tayo every week. Di ba? Every week, every month, no? So, kahit na gaano kataas yan, di ba? Pwede namang, kung naniniwala ka ang Bitcoin ay pupunta ng 400,000 to 1 million, no, sa loob ng 10 years, no. So, yan yung ginagawa nila, no. Bili, bumaba man yan, bili, bumagsak, umangat man yan, bili. So, ganoon yung ginagawa. So, Michael Saylor type, di ba? So, for me, good news yan kahit papano dahil inopen ng Pilipinas, no, yung mundo niya, no, sa mundo ng crypto. At syempre kung titingnan natin, Philippines yan, di ba? So, gobyerno ang bumili, no. At least, 'di ba, ina-adapt nila ang cryptocurrency, 'di ba? Sana sa susunod, ang i-adapt naman nila yung mga foreign exchange. Okay? So ngayon sa BTC natin, kung mapapansin natin, congratulations, no, sa mga pumasok, no. Kung titingnan nyo, saktong-sakto, tingnan nyo, no, kitang-kita naman, 'di ba? O yan. So ako nag-TP ako ng 30%, pero yung iba nag-TP ng sagad, no. So ito, kung titignan natin, may nag-send sa akin, no? Shoutout sa iyo, George Junior Sanidad, no? Ayan, sabi niya, thank you, sir, sa TA. Biglang nag-pump ngayon, no? So, ayan, di ko pa in-exit yung XRP ko, nag-pump silang lahat. Ayan, salamat, sir, saludo sa iyo. Ako, thank you, kasi nanonood ka ng video natin. Ako, yun lang naman, nanonood kayo ng video natin, masaya ako doon. And then ngayon, kung titingnan naman natin, anong next entry mo, KGX? Again, weekend ngayon, pababayaan ko ang market, hayaan ko lang sila, and then pagdating ng Sunday or Monday ng umaga, dyan ako mag-TTA kung saan ako papasok ulit, mga kapatid. Okay? So ngayon, saludo sa inyo muna lahat. Wala muna tayong TA, basta ang importante, profit. Ito yung sinasabi ko sa inyo na napakakalmang trader lang, 'di ba? Hinintay mo talagang bumagsak bago pumasok. Hindi yung dahil nakikita mo na nagpa-pump dito, pumasok ka diyan, nag-long ka, biglang bumagsak. Nag-cut ka ng loss, 'di ba? Nag-SL ka. So, yun lang yun mga idol. At punta tayo ngayon dito, may nakita lang ako ito, no? So, ito yung summary, si Crypto Rover nag-summary niyan. So, Powell warns of mounting job risk, signaling a possible September rate cuts. No, ibig sabihin niyan, syempre napansin ni Jerome Powell na may panganib, no, sa pagkawalan ng trabaho ng mga tao. Humihina yung job market. Kung sabi nga nila, kapag lumala yung job risk na yan, madalas itong nagiging dahilan para mag-cut ng rates, no, interest rates ang Fed, no. O, kita nyo so parang good news talaga to, kaya yung market kahapon biglang biglang lumipad di ba? From 11,800 or 900 hanggang 116, di ba? Lumipad siya. So dito naman sa Powell notes, no, threats to labor market. So parang binibigyan niya ng diin Hindi kasing tibay ng dating ang labor market, di ba? Ibig sabihin medyo humihina na yung hiring at posibleng mas bumaba pa yung demand ng mga workers. Para sa Fed, red flag yan. Ito yung kasi employment stability ay isang mga mandato nila di ba? So kailangan pinapangalagaan nila yan. Pero sana September mag-cut rates. Kapag nag-cut rates, ito yung hinihintay ng lahat para mag-boom, di ba? So sana lang, no? Sana lang wag FOMO. Wag FOMO tong na to, no? Wag FOMO. Kasi ito, Powell expect tariff driven inflation pressures to be temporary. Sinasabi niya na ang epekto ng bagong tariff, tax sa imported goods, di ba? So magtutulak yan ng inflation pataas. Pero panandalian lang daw 'yon para sa sinabi niya na huwag kayong masyadong mag-alala, lilipas din itong taas ng presyo dahil sa tariff, di ba? So pag dumating sa taas yan,
So para magiging normal lang, 'di ba? So yun yung ibig sabihin ni Jerome Powell dyan. And then dito, Powell say shifting balance of risk could justify a policy shift. So parang kinukumpirma niya na pwedeng magbago yung policy ng Fed from high rates to rate cuts, no? Ganun lang yan from high rates to rate cuts, no? Ang dahilan kasi puro focus sila sa inflation risk, 'di ba? Pagtaas ng presyo, pero ngayon dumadami na yung risk sa trabaho at ekonomiya, no? Dahil nagbabago din yung balancing act na sinasabi nila na tinitingnan ng Fed na gina-justify daw nila na na raw na magbago rin yung policy nila dito. Sana mangyari nga talaga lahat 'yan, 'di ba? So, yun lang naman at saludo sa inyong lahat at nag-profit kayo doon sa ating TA, no? So, nandiyan lang yung link natin sa description, and then kung gusto niyo pumasok sa Telegram, alam niyo na yun. So, dapat under tayo ng link natin. Saludo sa inyong lahat.